Magandang hapon. Kami ang Group 1 at ito ang ginawa naming presentasyon. Una, Samuel 17. Magandang balita Biblia ang hamon ni Goliath 17. Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soko na sakop ng Huda upang lisibin ang Israel. Nagkampo sila sa Ephes Dammim na nasa pagitan ng Soko at Azekah. Pangalawa, si Saul naman at mga Israelita ay nagkampo sa may libis ng Ela at doon naghanda sila sa pakikipaglaban sa mga Filisteo. Pangatlo, magkaharap ang dalawang pangkat. Ang mga Filisteo ay nasa isang burol at nasa kabila naman ang mga Israelita. Isang libis ang nakapagitan sa kanila. Pang-apat, isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Filisteo. Ang pangalan niya ay Goliath, at siya'y mula lunsod ng Gath. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Hinamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Ang 5. Lanso ang kanyang helmet, gayon din ang kanyang kasuotang pandigma na nagtitibang ng 57 kilo. Pang-6. Lanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasabat sa kanyang balikat. Pang-7. Ang hawakan ng sibad niya ay napakalaki at ang bakal naman na tulis nito ay tumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang palasag. Pang-8. Sumigaw si Goliath sa mga Israelita. Bakit nakahanay kayo lahat dyan para lumaban? Ako'y isang Pilisteo at kayo na may mga alipin ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin ninyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipin namin. Hinamon ko ngayon ang hukbo ng Israel. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nanghina ang kanilang loob at sila natakot. Si David sa kampo ni Saul. Si David ay anak ni Jesse, na isang Ephratita mula sa Bethlehem Huda. Nang panahong iyon, si Jesse ay mahina na dahil sa katandaan. 8 ang anak niya lalaki, si David ang pinakabata, sina Eliab, Abinadab at Isma. Ang 3 pinakamatanda ng anak ay kasama ni Saul sa laban. Habang sila'y kasama ni Saul, ang bunso namang si David ay pabalik-balik ni Saul at sumitikan para alagaan ang mga tupa ng kanyang ama. Sa loob na 40 araw, umaga't hapon, hinahamon ni Goliath ang Israelita. Isang araw, inutusan ni Jesse David. Anak, dalhin mo agad itong 5 salop ng sinangag na trigo at 10 tinapay sa iyong mga kapatid na nasa kampo. 18, ibigay mo naman 10 hiwang keso. Ito sa pinuno nila. Tignan mo na rin ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makakapagpatunay na galing ka nga roon. Ang 3 anak ni Jesse ay kasama na nga ni Saul at ang mga Israelita sa libis ng Ela at nakikipaglaban sa mga Filisteo. Kinabukasan, maagang bumangon si David at ipinagbilin niya sa ibang mga tupang inilagaan at nagpunta sa lugar ng labanan, dala ang pagkain ipinagbibigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, paglusob ng mga buong hukbo at isinisigaw ang kanilang sigaw, pandigma. Nagharap na ang mga pangkat ng Israelita at mga Filisteo. Iniwan ni David sa tanggapang ingat ng mga kagamitan ng kanyang dala at tumuloy sa lugar ng kalabanan upang kumustahin ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-uusap, tumayo naman si Goliath sa unahan ng mga Filisteo at muling hinamon ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita ni Goliath ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Tinanong ni David sa mga katabi niya,
Ano raw ang gantimpala sa sino mang makakapatay sa Filisteyong iyan at sa makakapag-alis ng Filisteyong iyan at sa makakapag-alis ng kahihiyan sa Israel? Paganong ito na humahamon sa hukbon ng Diyos na buhay? Ika-10, tulad ng narinig mo, ganoon ang gagawin ng hari sa makakapatay sa Pilistiyong iyan. Sagot ng mga kausap niya. Narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang pagkikapag-usap niya sa mga kawal. Nagalit to kay David at sinabi, "Anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ang iilang tupa na pinapaalagaan sa iyo? Alam ko kung anong nasa isip mo. Gusto mo walang manood sa labanan." Sumagot si David, "Bakit? Ano bang ginagawa ko? Masama bang magtanong?" Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba. Ngunit ganon din ang sagot sa kanya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at ipinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Hindi po tayo dapat magsiraan na loob dahil lang sa Filisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya." Sinabi na Saul, "Hindi mo kaya ang Filisteyong iyon. Batang-bata ka pa." Samantalang siya'y isang mahusay na mandirigma mula sa kanyang kabataan. Ngunit sinabi ni David kay Saul, "Ako po ang nag-aalala sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinaharap ako ng leon o oso, hinahawakan ko po ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Nasama ko po ang mga ito sa Filisteyong iyong sapagkat ang inilalait niya ang hukbo ng Diyos na buhay." Inudugtong pa ni David, "Niligtas po ako ni Yahweh mula sa mga mabangis na leon at mga oso. Niligtas din niya ako sa mga kamay ng Filisteyong iyon." Kapag sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh." At pinasuot niya kay David ang kanyang kasuotan pandigma, ang helmet na tansong na bandal sa katawan. Nang maisakbat na ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, di siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, "Hindi ko na po gagamitin ang mga ito." At hinubad niya ang nasabing kasuotan pandigma. Pagkatapos, inampot na niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 malinikis na bato sa hagsapa. Nilagay niya sa kanyang supot na pamastol na lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad din palapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Na makita niya si David ay isa lamang kabataan na maamong itsura, nilait niya ito at pagkot niyang tinanong, "Anong akala mo sa akin? Aso bang lalabanan mo at ang dala mo'y patpat?" At si David ay sinumpa ng Filisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito at nang mapakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at panutsok, ngunit lalabanin kita na pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihan Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito ay ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Bababaksakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at mababangis ng mga hayop ang bangkay ng mga kawal ng hukbong ng Filisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay niya kayo sa aming mga kamay." Nagpatuloy ng palapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Lumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya kay Goliath. Tinamahan ito sa noo at bumao ng bato roon. Si Goliath ay pasubso na bumaksak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David. Lumayo sa likod ni Goliath. Hinugod ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinunggutan ng ulo. Na makita ng mga Filisteo na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakbuhan. Sumigaw na mga kawal ng Israel at Huda at hinahabol nila ang mga Filisteo hanggang sa Gat. Sa may papasok ng Ekron, naghambalang na sa daan ang bangkay ng Filisteo mula sa Sarim hanggang sa Gat at Ekron.